Noon ay may mga ngalakal na napakamasuwayin at hindi reliyosong anak na nagngangalang Bobby. Madalas ay pinagmamasdan siya ng mga magulang niya at sumasama ang loob dahil siya'y pariwara. Isang araw, ang nanay ni Bobby ay pagod na sa pagsusuway sa kanya. Sa pagbabakasakaling uminit ang kanyang paniniwala, dinala siya ng kanyang ina sa isang templo upang makinig ng isang sermon. Gaya ng dati, hindi pumayag si Bobby at kinutya ang Diyos at ang kanyang ina. Dahil wala nang makitang ibang paraan ang kanyang ina, nangako ito na bibigyan siya ng 1,000 tanso kung pupunta siya at dadalo sa buong sermon. Ang suwail na anak ay pumayag para lamang sa pera. Umupo si Bobby sa sermon. Hindi na siya makapag-antay na matapos ito upang makuha na niya ang kanyang 1,000 tanso, ngunit imbis na nakinig siya sa sermon ng pare ay natulog si Bobby sa buong sermon. Kinaumagahan, umuwi si Bobby at kinuha ang 1,000 tanso sa kanyang ina. Sinabi nito na may plano siyang lumapit sa ibang bansa upang makipagkalakalan. Nagmakaawa ang kanyang ina na hindi na siya tumuloy, ngunit hindi siya nakinig. Noong gabing iyon, inimpake ni Bobby ang kanyang mga gamit at umalis. Pumunta siya sa daungan at sumakay sa barko na papuntang ibang bansa. Sabik na sabik si Bobby na libutin ang buong mundo gamit ang 1,000 tanso niya. Nilanghap niya ang maalat na hanging dagat nang bigla siyang nakarinig ng kulog at nakakita ng kidlat. Hindi rin nagtagal ay malakas na bagyo ang sumunod dito. Marami ng mga taong tumatakbo sa daungan. Nagsimulang masira ang barko habang ang kapitan ay sinusubukang kontrolin ang barko. Takot na takot si Bobby dahil hindi pa niya nararanasan na malayo sa kanyang pamilya. Kahit mahirap, ay ginawa niya lahat ng paraan para lamang mabuhay. Sa wakas, pagkatapos ng isang mahaba at masirableng gabi, ay humupa na ang ulan. Ngunit ang barko ay sirang-sira na sa dagat. Kahit papano ay nakalangoy si Bobby sa isang baybayin. Hinila niya ang kanyang sarili sa buhangin at umubo ng tubig. Nang siya ay tumingin sa paligid upang makita kung nasaan siya, ay napagtanto niyang siya ay nasa isang isla. Walang ni isang taong nandirito at siya ay nag-iisa. Nagsimulang umiyak si Bobby. Hiniling niya na sana ay nakinig na lang siya sa kanyang ina kaysa maiwan sa isang isla habang buhay. Kinailangan niya magdusa dahil sa kanyang pagsuway. Nawala niya ang lahat, ang kanyang minamahal, ang kanyang 1,000 tanso.